kabali, once again, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video mga kabali, may gagawin tayo. Meron tayong isang customer sa ating Facebook page. Pinuntak na tayo at para maglagay ng additional outlet mga kabali. Bali, ito yung gagawin natin. Ito yung shop, yung pangalan niya. Ito, Slim Fit. Sa mga subscriber ko dyan, mga kabady, mga guys, sa subscriber ko sa Will Dagliguro sa Pinamalayan, pwede nyo pasyalan itong shop nila, mga kabady. Slim Fit, yung mga gusto magpaganda dyan. Kagaya ni ma'am. Yan, tingnan nyo naman yung resulta ng kanilang mga beauty products, di ba? So, kitang-kita naman. So, pwede nyo pasyalan yung kanilang shop dito sa Pinamalayan. Saka yung iba pa niyang brands, i-search nyo na lang sa Google, makikita nyo yung mga branches nila. Slim Fit, baka naman. Ngayon, ang gagawin natin mga kabady, maglalagay tayo ng additional convenience outlet. Since nakikita nyo naman siya, finish na siya, finish. Hindi na tayo magsisinsil, hindi tayo magtitik-tik. So, gagamit na lang tayo ng ito, plastic molding. Saka, ang gagamitin natin mga kabady, ito, yung ampo box. So ito ang gagamitin natin kapag finish na yung structure. So para doon sa mga gusto mag-DIY, do it yourself. So panoorin yung video namin para at least meron kayong guide mga kabady. Again, thank you very much doon sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you na din doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you talaga mga kabady. Okay, so stay tuned. Panoorin nyo aming video. Okay? So yun mga kabady, back tayo dun sa video na ating ginagawa. Kung paano maglagay ng paano gumamit ng plastic molding. Yan nakikita nyo mga kabady. Kung maglalagay kayo ng plastic molding o gagamit kayo ng plastic molding para sa inyong additional outlets mga kabady, doon sa mga gusto mag DIY or do it yourself, so ganito bali, ganyan pwede nyo gawin yung ganitong sistema mga kabady. Bali yung existing utility box, hahanapin nyo yung pinaka knockout nya at doon natin ilulusot yung wire mga kabady, no? Tapos ito yung kanina sininsil ko na yan. Bali ito yung kanyang yan yung kanyang pinaka plastic molding mga kabady, no? Yan, sa pinakadulo niyan, diyan lulusot yung wire papunta doon sa knockout ng utility box para malinis yung ating trabaho. So yon. So bali ganyan mga kabady kung paano siya ginagawa. And then ipipix natin itong ating plastic molding against dito sa wall. Yan, makikita nyo, no? Yan. Pwede kayong gumamit ng Torx. Torx with screw. Yan. Ito yung ating barena. Yan ang gagamitin natin. Okay? Pero this time mga kabady, para mapabilis yung ating trabaho at mas matibay, ang gagawin natin, i-rivets na lang natin dito sa concrete wall itong ating plastic molding. Yan, makikita nyo, no? Yan. I-rivets na lang natin, no? So mabilis na, matibay pa kaysa doon sa plastic box na umiikot, no? Umiikot lang siya minsan, hindi siya lumalaban dun sa concrete wall. Okay, so ganyan yung proseso mga kabady, no? So ngayon i-barena na natin tong ating i-fix or i-mount na natin itong ating plastic molding sa wall. Okay? So yan mga kabady, nakikita nyo, nire-rivets lang natin. So mas mabilis yan, no? Doon sa mga gusto mag-DIY, so kaya-kaya nyo itong gawin sa inyong bahay mga kabady, mga guys. Okay, so ganito lang, no? Yan.
So gagamit tayo ng drill bit na pang semento. Tapos bubutas natin dyan. Tapos gagamit tayo ng rivets mga kabady, no? Yan. So isure nyo lang na pag nagbutas kayo sa wall, walang tatama ang electrical lines para hindi tayo mag-repair, no? Para maiwasan natin yung repair mga kabady. So ganyan lang. So ganyan lang kasimple yung paglagay ng plastic molding. Okay, so mamaya mga kabady, papakita naman natin kung paano mag-wiring, mag-splicing. Okay? Mga kabady, ganito naman ang paglalagay ng amco box mga kabady. So nakikita nyo, meron tayong dalawang amco box na inilagay. O kaya, yung isang exposed utility box kung tawagin mga kabady. So ganyan paglalagay nito. So the same procedure. Yan, ibabarena natin mga kabady, no? Ngayon, gagamit tayo ng sabi ko kanina, gagamit lang tayo ng rivets. So yun mga kabady. Okay. Oop. So natanggal. So yung isa pa mga kabady, no? Ayan. So, natanggal yung isa. Ulitin natin. So, medyo malambot yung semento na tinamaan niya. Walang power. Walang power. So, inabutan tayo ng walang power mga kabady. So, okay. Hoy, nawala ng power. Ayan mga kabady, yung nakikita nyo, nagwa-wiring na tayo. So yung ating wire para sa ating convenience outlets, meron tayong dalawang convenience outlets. Ito yung kanyang wire, number 12, stranded. Naka-enclose na siya sa ating plastic molding mga kabady. So ganun lang kadali ang pag-wiring using plastic molding. So makikita nyo dito may naka-splice na flat cord, no? In-splice na natin dito, no? Kasi supply ito ng CCTV. So yung CCTV dati naka-plug in plug out lang siya. Ang ginawa natin, in-splice na natin dito para hindi siya plug in plug out. Okay? Dapat naka-fix ang supply ng ating CCTV, hindi siya nabubunot. Okay? In case na merong accident, incident, hindi siya nabubunot ng tao. So dapat naka-fix palagi, no? Yung supply ng ating CCTV. Ito 'yon. So sinabay na natin dito sa convenience outlet, sa linya ng convenience outlet mga kabady. So yan, makikita nyo. So okay, sa ngayon nagwa-wiring tayo mga kabady, nagwa-wiring tayo niyan. Tapos mamaya sa next video, papakita naman natin yung pag-install ng mga outlets, yung ating wiring devices. Okay? Okay? Mga kabady, maglalagay na tayo ng ating wiring devices, itong ating outlets, no? Nakikita nyo, triplex outlet, 3 gang yung nilagay natin, no? So pwede naman yan, in conformity pa rin yan sa ating Philippine Electrical Code, no? So 3 gang outlet yung ilalagay natin. Bali, dalawa siya, no? Dalawa. Ayan, no? Yan. Tapos na yung ating wiring. Ngayon, maglalagay na tayo ng ating wiring devices, no? Ng ating outlets, mga kabady. So, ganyan lang, oh. Ganyan lang kasimple, no? Yung mga gustong mag-DIY. So, hindi ko nire-recommend yung DIY sa electrical, Yung mga gusto lang, no? Yung nakakaintindi. Kasi, sa electrical, kailangan kumuha kayo ng license sa electrician talaga, mga kabady, no? Yung gagawa para sa inyo. So, ang video na to is pinapakita ko lang kung paano siya ginagawa. Okay?
So, it's better to consult yung licensed electrician pa din, mga kabady. So ganyan yung ating pagtrabaho ng ganitong paglalagay ng outlets, additional outlet. So, dito sa paglagay ng mga jumper, so meron ako separate video. So, pwede nyo panoorin yun, mga kabady, no? Yung paglalagay ng ating jumper. So, ganyan lang, no? Ngayon, so ilalagay na natin, mga kabady, no? So, paglalagay niyan, sa mga hindi pa nakakaalam, no? Doon sa nakakaalam, kahit di nyo napanoorin itong video, mga kabady. So, ito ating supply. So, ilalagay lang natin dito sa dito yung kanyang tapping point. Yan. Yan. Para mai-jump niya yung power papunta dito sa second outlet and third outlet. And then, yung line 2 dito. Yan. Tapos, meron kang jumper, mga kabady. So, mai-jump niya yung power mula doon sa first outlet to second and third outlets. Okay? So, ganun lang, mga kabady, no? So, panurin nyo, ganito. So, ganyan lang paggawa ng outlets, mga kabady. No? So, yun. And then, higpitan nyo lang yung kanyang screw. Yan. Pakahigpit nyo lang, mga kabady, no? Doon sa yan. Kasi pag maluwag, possible mag-spark sa loob or uminit yung ating convenience outlets. So, iniiwasan natin yung pag-init, no? Yung mga spark. Yan. And then, yung second one, yung line 2. Okay? Yun. Yan. Higpitan, pakahigpitan nyo lang, mga kabady. Okay. Yan. Yan. Ngayon, yung supply nung second outlet dito, no, yung pangalawang Amco box. Ito kanya yung supply. So, ganun pa din, no. Dito tayo kukuha ng supply. So, meron pang available na dalawang slot dito, no. So, bali, diyan siya kukuha, mga kabady. Diyan. Diyan natin itatap yan. Diyan jumper. So, yun. Ganon. Yun. Okay? Para masupplyan to kabila. So, ganyan, no? So, luwagan lang natin to. Luluwagan nyo lang yan. Yung line 1, line 2 ng ating outlet. And then, tusok nyo lang to, no? Yan. And then, yung line 2. Line 1 yung nauna, line 2 to. Okay? And then, higpitan natin ganyan, no? Pakahigpitan nyo lang, mga kabady. Yung tamang higpit lang, hindi naman yung sobra-sobra, baka ma-loose, no? Masira yung thread, yung screw. Okay? So, double check natin yan, ha? Okay. Ngayon, pwede na natin i-finalize to. Ayan. Ma-mount natin dito sa ating Amco box. Yun. So, ganun, mga kabady, no? Pipix na natin yan dyan. Okay? Okay, mga kabady, ngayon nakikita nyo, ito na yung final na tapping point natin, mga kabady, no? So, ito yung ating existing outlet. Dito tayo kukuha ng supply para dun sa ginawa nating dalawang additional convenience outlets. Ayun, nakikita nyo, mga kabady, yung dalawa. So, yung supply niya, ng dalawang outlets na yan, dito siya manggagaling, mga kabady, no? So, ito existing na to, no? So, ang gagawin natin, tatap lang tayo dito, ganyan. Okay. Paka-press nyo lang, mga kabady, no? Kasi hindi siya screw type, no? Pe-press mo lang siya, iipitin siya sa loob, no? Iipitin siya nung dalawang conductor doon, nakaganyan. So, papasok ito doon. So, mahigpit na yan, mga kabady, no?
And then, so ipa-final na natin yan. Ibabalik natin sa dati. Okay. So, yun. So, babalik na natin sa imamount uli natin, no? Okay. Okay. So, yun. So, ganun lang mga kabady, no? So, ito, sana may natutunan kayo mga kabady, no? Sa activity natin ngayon, sa ating video sa ngayon. At, until sa susunod na video, marami pa tayong i-upload patungkol sa mga trabaho natin sa electrical. So, okay? So, yun mga kabady, thank you very much sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa next video ulit, abangan nyo yung mga susunod nating uploads mga kabady. Thank you very much for watching. Okay? So, ingat tayo lahat. Bye-bye.